Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 9, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo at easterlies na o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto dito sa ating bansa. Kung saan ngayong araw ay magdadala ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at pagsapit po ng hapon at gabi ay may posibilidad na tayo ng mabigla ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot nga po nitong easterlies. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dito sa bahagi ng Aurora ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterly. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa buong bahagi or sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit na panahon pa rin po yung ating mararanasan lalong-lalo na sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi ay makakaranas po tayo pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa area din po ng Palawan ngayong araw ay makakaranas din tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron tayong posibilidad din ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot pa rin ng easterlies. Yung mga regional offices po natin is nagpapalabas po sila ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. And also during severe thunderstorms ay posible pa rin po tayo makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 34 degrees Celsius. Samantala para naman sa ating heat index or yung damang init, generally yung malaking bahagi pa rin po na ating bansa ay makakaranas pa rin ng mainit na panahon, lalong-lalo na sa tanghali kung saan dito sa Metro Manila, yung heat index forecast po natin ngayong araw ay from 40 to 42 degrees Celsius. Samantala, maaari din pong makaranas ng heat index na aabot sa danger level yung malaking bahagi po ng ating bansa, which is 42 to 43 degrees Celsius. Partikular na po yan sa mga areas sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa ilang areas din po sa Calabarzon, Mimaropa, sa malaking bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi din po ng Visayas, and also sa ilang areas din sa Caraga at Zamboanga Peninsula. So paalala pa rin po para sa ating mga kababayan, kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari, limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities, lalong-lalo na po yan sa tanghali, or iwasan po natin yung continuous activities sa ilalim po ng matinding sikat ng araw, and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At bukod po dito sa mga paalala natin sa heat index or yung damang init, dahil nga po mas napapadalas na yung mga nararanasan nating thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi, narito po yung ilang safety tips tuwing makakaranas po tayo ng thunderstorms or mga pagkidlat at pagkulog sa ating lugar. Una na po dito, importante po na kapag meron tayong mga mararanasan na pagkidlat at pagkulog, ay magpunta po tayo or pumasok po tayo sa isang enclosed building. Maaari pong pumasok tayo sa ating mga bahay or sa isang establishment or building na malapit po sa atin. At kung wala naman pong ganito, maaari din po tayong pumasok sa ating mga sasakyan upang manatili po tayong ligtas during a thunderstorms. And also, iwasan din po natin yung mga objects or yung mga bagay na nagko-conduct ng electricity. For example po, iwasan po natin na sumilong sa matataas po na bagay, gaya po ng puno, and also iwasan din po natin yung tubig. So for example po, kapag tayo ay lumalangoy or nagsiswimming at nagkaroon po ng mga pagkidlat
At pagkulog ay umahon po tayo and pumasok po tayo muli sa isang enclosed building, maaring sa ating bahay or sa pinakamalapit po na establishment. And kapag nasa loob naman po tayo ng isang area or ng ating bahay, iwasan naman po natin yung paggamit ng ating mga appliances na nakadaloy po or dumadaloy yung kuryente. Samantala kapag naiwan naman po tayo sa isang open field, halimbawa po ay tayo naiwan po sa gitna ng isang farm or ng isang area na wala po tayong masisilungan, ang gawin po natin ay i-cover po natin yung ating tenga, idikit po natin yung ating siko sa ating tuhod and then mag-squat down po tayo kung saan nakadikit din po yung ating dalawang sakong and also nakatingkayad din po tayo upang maibsan natin yung daloy ng kuryente sa ating katawan.